Hi guys, good morning. Ngayon ay papasok na ako sa trabaho. At bago ako pumasok sa trabaho, gusto ko munang magchikahan tayo. Okay, dahil nga, anong tawag dito? Okay. Anong tawag ko? Dahil sa pagkakasakit ni nanay ngayon, yun nga, akala ko talaga ay halos katapusan na ng buhay ni nanay. Grabe, nasyak ako sa pangyayari. This is the 6 days na ngayon ng nanay ko sa ospital. Finally, yun nga, nakapasok na siya sa ICU. Nagsimula siya ipasok gabi yata. I'm not sure, or kanina lang. Hindi ko na maalala yung oras kasi nga tulog na ako eh. So kanina yun siguro kasi tulog na ako. Tulog ako dito kagabi noon. Sa wakas ay naipasok na rin siya sa ICU. Biruin mo, 5 days silang nagpa-pump ng manual. Finally ngayon nasa ICU na sila. At yun nga, sabi ko, nung una pinasok si nanay sa ospital, naghihingalo na daw siya. Yun nga, nakita ko na rin na kalagay ni nanay, naghihingalo talaga siya. Hindi siya makahinga, grabe. Meron kasi siyang pneumonia, diabetes, mataas ang blood pressure. Meron siyang, may nakuhang bakterya din sa dibdib niya, yung mga mucus na lumalabas. So yun ang sakit ni nanay. And yung pneumonia is talagang delikado din yun. Kaya, buti na lamang nung araw daw na hindi kasi yun nga, itong sinanay kasi minsan hindi ko rin maintindihan kapag kinakausap. So, hindi siya masyadong malinaw. And then, yun nga, ang lagi niyang pinupuntahan noon kapag nakakaramdam siya ng sakit. Imbis na sa ospital, sa albularyo siya pumupunta. Yun. Tapos yun na nga, ito na nga, nakita pala na nahihirapan na makahinga. So, dinala sa ospital. Nang makarating sa ospital, yun na nga, ganun din, lumalaban din, naghihingalo na din doon. Dahil akala nila is mamatay na si nanay. Akala ko din, katapusan na ni nanay nung 6 days ago, akala ko din na mawawala na siya sa buhay namin. So yun, dasal ako ng dasal, lahat na lang ay tinawag ko. Well, tinawag ko ang Diyos, tinawag ko rin ang tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, tatay, wag mo munang kunin si nanay, kasi masyado pang maaga. At saka, anong tawag dito? Hindi ko pa man lamang naibigay yung magandang buhay sa kanya. I mean, maganda-ganda na yung buhay niya kumpara na noon. I mean to say is, gusto ko pa rin maging maalwa na yung buhay niya ba? Gusto ko na maging maayos ng lahat sa kanya. Ayoko nang mahirapan siya kasi ngayon ko lang ngayon ko lang na-realize na hindi pala naging maganda talaga yung paglabas ng nanay ko sa mundong ito. Biruin mo, mahirap talaga siya. Mahirap yung naging buhay niya noon nang simula na pinanganak siya. Pati ba naman pagkamatay niya, magiging mahirap pa rin siya. Ayoko nang mangyari yun. Kaya sabi ko, Lord, wag mo muna siyang kunin kasi gusto ko pa siyang pagandahin ng buhay. Ako lang naman ang pwedeng makagawa nun sa nanay ko. Bigyan mo pa po siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. At bigyan mo pa rin po ako ng pangalawang pagkakataon para maipakita ko yung pagmamahal ko sa nanay ko. At yung, yun nga, pagandahin yung buhay niya bago man lamang siya pumanaw sa mundong ito. Sabi ko, kahit man lang hanggang mag-70, bigyan mo pa siya ng mga ganong edad. Or hanggang kung din yung mga masamain, hanggang sa kahit mamatay na lang siya dahil sa katandaan, wag lamang yung ganitong bata pa, or wag lamang yung ganitong nahihirapan pa. Please, sabi kong ganyan, mawa po kayo, bigyan niyo pa po siya ng pagkakataon, bigyan mo rin po ako ng pangalawang pagkakataon para maipakita ko ang kahalagahan niya sa akin, yun, at kahalagahan niya sa amin, yun. Ayun, nakinig naman ang Diyos. Tapos, yun nga, kung anong hiniling ko, sabi ko, alam ko na lahat ay nangangailangan ng emergency room. Pero, sana naman lahat ng mga nangangailangan or lahat ng mga nasa emergency room ay makalabas na, makagaling na sila. Tapos, lahat ng mga nangangailangan din sa emergency ay makapasok na rin. Yun nga. At maging magaling na din sila. Yun, nakapasok din ang nanay ko sa emergency room sa wakas. Ito na nga, so hindi pa namin alam kung magkano magiging bill ngayon ng ospital dahil nga, tawag dito, nag-aasikaso pa ng PhilHealth. Nasa public hospital naman sila. And ganito pa, nung una, gustong dalhin ng kapatid ko at saka nung daughter-in-law ni nanay sa private hospital. Tapos, so, napakwenta-kwenta ako, buti na lang. Ako nung una, mapapasubo na rin ako. Hindi na rin ako nag-isip, hindi na rin ako nagkwenta. Basta sabi ko, mabigyan lang ng magandang buhay si
or mabigyan lang uli, madugtungan lang uli ng buhay si nanay. Sabi ko, bahala na. Pero 30K yun, iniisip ko, 30K. Kung mag-stay si nanay doon ng halimbawa dalawang linggo, 30K. Wala pa yung doctor's fee, wala pa yung ibang mga kailangan. Basta yun lang yung pag-admit sa ospital, sa private hospital. Sabi ko, Diyos ko po, 30K? 30K times 1 week. So, kininta ko na yun. Sabi ko, my God, tapos times 2 weeks. Tapos times 1 month. Paano ko si nanay magtagal ng 1 month doon sa private hospital? Di aabutin ng 1,000,000. Sabi ko, pucha, may pera ako, pero sabi ko, parang hindi ko kayang ibigay yung alam mo yun, yung para din naman sa pagtanda ko yun, diba? Sabi ko, Diyos ko, hindi ko kakayanin. Ako naman yung may hirapang mamuhay dito sa Amerika, diba? Pag ibinigay ko yung perang meron ako. Sabi ko, naku, sabi ko sa mga kapatid ko, hindi ko kakayanin. Kayo ba kakayanin ninyo? Kung kayo lahat ng magkakapatid natin yung magbibigay ng 30K, ilan tayo, Siyam, diba? O sige, sabi ko, 30K times 9 para maipasok natin si nanay sa, sa private hospital. Tapos sabi na, wala din kami pera, gusto ninyo mag-private hospital, tapos ako yung pagbabayarin nyo lang, hindi ko kakayanin. Sabi kong ganyan, hindi ko kakayanin mag-shoulder. Ang kaya ko lang gawin is, madala si nanay sa, yun nga, makakaya ko lang gawin is maging ng comfort, kumbaga, sa mga gastusin. Diyan habang nandyan si nanay sa public hospital. Kagaya ngayon, last week nagpadala ako ng perang mga gastusin nila, kailangan nila. Kagaya na yan, nagpa-lab test si nanay. Hindi din, ano tawag dito? Ang binayaran nila ay 3,500 dun sa lab test. Isang test lang yun 3,500. Kaya sabi ko, tingnan nyo, pera ang kinakailangan. Kaya ngayon siguro naman nasasalamin nyo ng buhay kay nanay. Na pera ang kailangan para sa pamumuhay na ito, madugtungan pa ang buhay ni nanay sa mga kailangan niya. Sa pagpapates ni nanay, sa palagay ninyo, sige nga, paano nyo papates si nanay kung wala kayong pera? Buti na lang nauna na ako, naisip ko na may kailangan si nanay, naisip ko na kakailanganin niya yan, yung pera, kaya pinadalhan na kita. Dahil alam kong sabi ko, kakailanganin niya yan. O yun, kaya inunahan ko na. Nung nalaman ko na nasa ospital si nanay, nagpadala na ako ng pera. Kasi alam ko nga na kakailanganin yun para sa mga test, kakailanganin yun para sa mga kung ano-anong bibilhin na halimbawa gamit ni nanay sa katawan, diaper, ganyan. So yun, ang nanay ko is meron ng tube. Doon na siya kumakain sa tube. Hindi na rin makapagsalita kasi meron nga siyang, anong tawag dito, intubation. Yun. Pero ngayon, okay na siya finally. Kaya ayun, sinabi ko sa kapatid ko, ngayon, alam ninyo, isalamin nyo na yung buhay ni nanay ngayon, tingnan nyo kung anong buhay niya. Pagtanda ninyo at hindi nyo na ihanda pa rin ang buhay ninyo pagdating ng panahon, ganyan para na magiging buhay ninyo. At pasensya na kayo, hindi ko kayang dalhin si nanay sa private hospital. Dahil okay lang kung mag-stay si nanay doon ng mga ilang araw, 1 linggo, 2 linggo, kakayanin ko. Kahit ako sabi ko, pwede kong yan, stay doon. Bahala na, yun nga, 2 weeks lang. Pero paano kung mag-stay si nanay ng 1 buwan diyan, hindi ko kakayanin. Kaya sabi ko, kahit mahal na mahal ko si nanay, ay hindi ko siya magagawang, hindi ko kakayanin. Sabi kong ganyan, nadalhin si nanay sa private. Maghintay na lang tayo, nandyan na siya sa public hospital, maghintay na lamang tayo. Sabi kong ganyan. Dahil, ginagamot naman siya ngayon diyan kahit public yan. Kunting tiis lamang. Nagrereklamo sila sa pump kasi nga ang hirap daw i-pump. 24 hours pa naman sila nagpa-pump. Sabi ko, nanay ninyo yan. Natural, magtiis kayo. Sabi kong ganyan. Nanay ninyo din yan. Hindi lang nanay ko yan. Magtiis kayo sa pagpa-pump. Sabi ko dahil yun ang kailangan niya para makahinga. Tapos yun, nalaman nila na meron palang nakabara kaya nahihirapang huminga. Meron palang yun nga nag-build up ng siguro yung mga bacteria, mga mucus, ang dami, ang laki. So yun, nung mawala yun, okay na ang paghinga niya ngayon. Pero yun nga, kakailanganin para ng oxygen. So ngayon, nandun na siya sa ICU. And then, yun na nga, inaasikaso na nila yung PhilHealth. So sa PhilHealth na yun, dun pa lang namin nalaman na for the very first time, nakita namin ang marriage contract ni nanay at ni tatay. Grabe, ang bata pa pala ni nanay doon. 15 years old pa lang. Tapos si tatay, 21 years old. Naiintindihan ko si tatay kasi 21. Old enough na yun. Pwede na yung ikasal. Pwede na yung magpamilya. Yan, nasa mature na pag-iisip na yun, yung 21. Buo na yung kanyang pag-iisip, kumbaga. Pero si nanay, 15. No wonder, kaya pala hindi siya naging maayos na magulang sa amin dahil bata pa lang siya,
15. Akalain mo yung edad na yun, grade 10 pa lang or 10th grade. Alam mo yun, bago ka pa lamang yung ganung edad ay nasa poder ka pa ng pamilya mo, ng mga magulang mo, na dapat ay pinoprotektahan, pinag-aaral, binubuo yung, anong tawag dito, yung kanyang foundation, yung structure na niya. Pero hindi nangyari dahil nag-asawa na siya. And then by the time na tumuntong siya ng 21 years old, ay 4 na agad yung mga anak niya. So it was too late para ma-realize niya na parang mali yung ginawa niya. And yun nga, habang nagmamature yung isip niya, 21, nadagdagan pa ng 5. So yan na nga. Kaya it was too late kaya sabi ko, kaya pala si nanay is, syempre, naiintindihan ko na ngayon, malinaw na sa akin ang lahat kung bakit ganun yung naging upbringing niya sa mundong ito. Biruin mo, syempre ang katawan natin, it takes time na makarecover sa panganganak, sa anong tawag dito, minsan mga 1 year, 2 years, dadaan ka pa ng mga, alam mo yun, may mga postpartum depression ka pang mangyayari sa katawan mo kung hindi papalarin. Tapos nag-anak uli yung bago ko pa lang nakaka-recover, nag-anak uli siya. So, ganun ang nangyari. Kaya parang si nanay na-depress siguro. Kaya ayun, ang pinagbalingan niya ay sigarilyo at saka sugal. Pero kaming mga anak ay hindi namin siya naintindihan, hindi namin siya kinausap, hindi namin siya, kaya ang nangyari sa kanya, ganun, parang naligaw, lost motivation, ganun. Pero ngayon, na malinaw na sa akin ang lahat, sabi ko, uunawain ko. Susikapin ko na intindihin si nanay, uunawain kong lahat sa kanya. Para, malay mo, this is the second life, second chance to her. Baka magkaroon na ng pagbabago yung buhay niya. At, yun nga, mag-ayusin na niya yung buhay niya. Sisikapin ko na maibigay yung maayos na buhay sa kanya habang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Nawala yung, alam mo yun, yung sama ng loob ko sa nanay ko, yung dinaladala ko sa buong buhay ko. Nawala lahat ng yun nung makita ko siya sa ospital na nahihirapang huminga. Yun, sa video call kasi, nagbe-video call kami, nakikita ko si nanay na nahihirapang huminga. Nakikita ko, parang ang bumasok na sa isip ko na, yun nga, sabi ko, ay, katapusan na ng buhay ni nanay. So, research na ako ng gagawin, ng magkano yung, pagpapalibing niya, yung, kung ipapakremate ko ba siya or kabaong, ganyan. So, nagre-research na ako kung magkano yung mga magagastos ko. Parang sinabi ko na rin sa kapatid ko na, ay, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Doon sa isa kong kapatid sinabi ko, kung mawawala na si nanay, mawawala na talaga siya. Hindi na natin sakop yun ng ating kakayahan. Kung kukunin na siya ng nasa taas, ay hanggang doon na lang tayo. Wala na tayong magagawa. Pero ako, in my mind, hindi ko yun sinabi sa kanila. Ako na lang, nag-research na ako ng mga magkano yung gastos. Kasi alam ko naman, ako na naman ang gagastos, diba? Wala na naman silang gagawin. Kasi nga, sila ay naging parang lost din. Yung mga kapatid ko, yung halos marami sa mga kapatid ko is na lost din ang landas. So, kaya ang mga buhay nila ay may hirap din. Kaya sabi ko, ako na naman. Syempre, nanay ko yan eh. So, yun nga, nag-research na ako. Sabi ko, magkano kaya yung pagpapalibing, ganyan, yung kabaong, pati yung, ang tawag dito, yung magiging, kung gusto ko nga ng kabaong or cremation, nag-research na ako. Sabi ko, siguro ipakremate ko na lang si nanay para hindi na nila problemahin yung, yung anong tawag dito, yung pagdalaw sa libingan or pagbabayad ng yung buwan-buwan na parang pinaglilibingan niya, hindi na nila babayaran kung ipakremate ko. So, bahala na sila kung sino mag-aalaga doon sa abo ni nanay. So, yun ang naisip ko, sabi kong ganyan. Kaya sabi ko, yun ang gagawin ko. Papakremate ko na lang siya. Tapos naisip ko na uuwi ba ako ng Pilipinas? Kaso hindi ko kaya makita si nanay sa ganung sitwasyon. Parang ayoko na lang umuwi. Padala ko na lang yung pera para magamit nila. Parang nga sabi ko sa pagpapakremate kung kailangan. Pero harinawa naman ay yun nga, biglang nagkaroon ng miracle, nabuhay pa rin si nanay. Sabi ko, ay, hindi pa siya mamamatay, okay. Iba na lang muna, ibahin na yung way, sabi ko, PhilHealth na lang muna, ngayusin. So yun, hindi na muna yung kanyang sa, pa-cremate at saka yung sa kabaong. Yung na lang, PhilHealth muna, sabi ko, PhilHealth na lang muna para maayos. At pag nakagaling na si nanay, gumaling-galing na, ipapacheck up ko yan, pati yung mata niya,
yung kanyang, papacheck ko na rin kung may mga allergy siya. Yan, lahat yan ipapacheck ko, yun ang plano ko sa kanya. Kaya sabi ko, salamat Lord, nabigyan ng pagkakataon si nanay. Tsaka salamat Lord, dininig nyo talaga yung dasal ko. Nakapasok din agad siya sa ICU. Salamat po at ikaw ay nakikinig sa akin, sa amin. Salamat po, ramdam na ramdam ko ang presensya nyo. Kaya sabi ko, totoo talaga na kahit kailan hindi nyo ako binigo. Kaya maraming salamat po. Totoo talaga yung pag nananalangin ka, nananalig ka sa Panginoon, talagang pakikinggan ka ng Diyos. At salamat po na kahit abalang-abala ka sa dami ng mga taong nakikinig sa inyo, ay nagawa nyo pa rin po kaming pagtuunan ng pansin. Pinakinggan nyo pa rin po ang aming dasal. Yun, kaya sabi ko, salamat po ng marami. Sabi kong ganyan. Salamat po sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon na mabuhay pa yung nanay ko. At pangalawang pagkakataon para maipakita ko sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. Yun. At ang pangalawang pagkakataon para mabigyan ko pa siya ng maayos na buhay. So yun. Kaya sabi ko, yun ang inisip ko. Sabi ko, uwi na lang kaya ako. Nag-iisip ako na uwi or hindi. Nagtatalo ako sa isip ko kung uwi ako o hindi. Yun nga. Basta ngayon, nagtitingin-tingin na rin ako ng mga hotel na malapit sa airport. Sabi ko, ano kaya? Yun nga, merong ganitong malapit na hotel, okay. So, kung gabi na ako darating sa Pilipinas, mag-hotel lang muna ako. Tapos, kinabukasan, syempre, uwi na ako ng province. But, nagde-debate pa rin ako hanggang ngayon. Anyway, pasok na ako kasi ang init dito at wala na pating oras. So, talk to you later. Bye!